ano, partner, di ba napag-usapan natin at nabalita natin simula kahapon. Hindi, nung isang araw pa to ng paggabi na, partner. Ito hong gumuho, itong bumigay na tulay dyan po sa may Isabela, partner. Oy, grabe yun, Brigada Gabs. Diba, bagong-bago. Bagong-bago. Kabubukas pa lang mga kabrigada ng tulay na to. Ilang linggo pa lang to, di ba? Tapos mag-isang buwan almost. Mag-isang buwan almost, di ba? Tapos mga kabrigada, ito huy bumigay. At alam mo ba ninyo mga kabrigada na, di ba, may mga nasugatan nga dyan. May 6 na nasugatan, Brigada Gabs. Tapos, di ba, kaya raw ito bumagsak dahil may dumaan na truck, mga kabrigada. May dump truck na may kargang boulders. Mga malalaking bato, mga kabrigada. Yung bigat nun. Oo. Di ba, pagtulay may limit yan, di ba? May capacity. May capacity yan di ba? Yung average bridge capacity sa Pilipinas, mga kabrigada, 40 tons. 45 tons. 45 tons, okay. So yung dump truck, may kargang bato. Lalaki ng bato. 102 tons, Brigada Gabs. Ganun? Di ba? Naku, ang update daw ho dyan, yung flagman na nagpapayag na ito nga hong dump truck na yan na pagkabigat-bigat na dumaan, pananagutin na raw ho. Bakit siya? Tapos, wait lang, masingit ko lang. Itong project ito, partner, ilang taon nga ito ginawa, pero nag-start to nung BBB to, di ba? Build project to, hindi. Diba? Hindi pa? 2014 pa. 2014. Panahon ni President Aquino. Okay. So, doon nag-start yung construction nito. Initially, doon nag-start. Okay. May budget yan, Brigada Gabs, na 639 million. Okay. Yung budget. So, nung pumasok ang Duterte administration, kasi 2014 yun naging presidente si Duterte, 2016. Ni-revise yung budget, ginawang 1 billion. So, in-implement yung project, natapos noong 2019. Okay. Tapos? Diba? Di pumasok si Marcos. Kailan ba pumasok si Marcos? 2022. Nung pumasok si Marcos, may nakita mga diferensya sa foundation. So anong ginawa? Nag-retrofit, inayos. Ayan, Nag-allocate ng 200 million. So total, 1.2 billion. 1.2 billion. So yung project na yan, 3 administrasyon ang sangkot dyan sa implementation. So, sino bang mananagot dito? Iyon yung tanong dyan. Tatlo Pangulo yan, mga kabrigada. At yung 2 nasugatan daw ho dyan, mga kabrigada, nakauwi na. Alamin nga ho natin ang update sa report po ng kasamaan ho natin, sister station, mula po sa 92.9 Brigada News FM, Kawayan City. Si Brigada Angeli Dres. I-brigada mo! Brigada! Live report! Inilipat na sa 2 malaking pagamutan sa probinsya ng Cagayan ang 4 mula sa 6 na biktima ng pagguho ng Kabagan sa Santa Maria Bridge noong gabi ng February 27, 2025 habang ang 2 ay nakauwi na sa kanilang tahanan. Una rito, ang mga nadamay sa pagbagsak ng tulay ay isang dump truck na lulan ang 2 individual, isang SUV na minamaneho ni Ronel Catindoy, sakay sina Dinky Catindoy at isang 8 taong gulang na bata. Habang ang isa pang sasakyan ay minamaneho naman ni Johnny Albano kasama si Brian Catindoy. Ang isang motorsiklo naman ay minamaneho ng isang menor de edad na siyang nagtamo ng bali sa paa at head injury na ngayon nasa Cagayan Valley Medical Center, habang ang 3 nagtamo ng head injury ay nasa isang pribadong pagamutan sa Cagayan na patuloy nagpapagaling. Sa kabila nito, inihayag naman ni Dr. Reyes na nasa maayos ng kalagayan ang nasabing mga biktima na pawang mga residente ng Kabagan at Santa Maria Isabela. Samantala, ipinapahanap na ngayon ng Kabagan Police Station ang flagman na pumayag sa pagtawid ng 2 dump truck na tumitimbang ng 102 tonelada dahil isa umano ito sa nakikitang dahilan ng pagguho ng tulay. Ayon kay Police Major Merwin Villanueva, ang hepe ng Kabagan PNP, isinalaysay ng sumukong driver ng dump truck na tinanong niya ang flagman kung maaari itong tumawid dahil mayroon ng naunang dumaan na truck. Ang driver at mahinante ng truck ay mga biktima rin kaya't hindi ito kakasuhan, Brigada Gab, ng pulisya. Tanging ang flagman lamang ang pananagot ng naayon sa hindi nito pagsunod sa regulasyon, Brigada Gab. Yung tanong dyan, Brigada Angeli, ngayong gumuho yung tulay na yan, isang dumadaan yung mga sasakyan dyan sa lugar na yan? Yes, Brigada Gab, sa tabi nitong Kabagan to Santa Maria Bridge, meron yung lumang tulay o yung overflow bridge doon. Doon ngayon dumadaan yung mga
motorista na tatawid ng Kabagan at Santa Maria, Brigada Gab. So magka-problema kapag umulan at bumaha sa lugar na yan, so hindi na madadaanan yung overflow bridge na yan kapag bumaha. Tama, Brigada Gab, dahil yun lamang yung daanan, no, Brigada Gab. At ito yung naging rason, kung matatandaan natin, Brigada Gab, nung nakaraang taon, yung magkakasunod na bagyo, no, kung saan ay tumaas yung level ng tubig sa Cagayan River, ay pansamantalang binuksan for light vehicles itong Kabagan to Santa Maria Bridge para madaanan ng mga motorista dahil nga umapaw ang tubig doon sa overflow bridge na nasa baba nitong tulay, Brigada Gab. And dapat, nung nakaraang taon, bubuksan na o fully na dapat na operational itong Kabagan to Santa Maria Bridge. Subalit, ito ay nakitaan ng paggalaw sa ibang span nitong tulay. Nakitaan ng paggalaw sa ibang span nitong tulay, kaya't hindi tinuloy at nagsagawa ng retrofitting o pagsasaayos ang DPWH hanggang natapos na ito nitong February 1 lamang at nito lamang din binuksan na agad ito for light vehicles only, Brigada Gab. Okay. O yung kanina si Brigada Abson, ako naman ito si Brigada Gab naman yung magtatanong, Angge. Matanong ko lang, sige, okay lang, meron bang paliwanag yung diyan, yung engineering office diyan o kahit sa DPWH dito sa nangyari nito? Kasi syempre unang-una alam naman natin na mali talaga yung pagdaan ng truck partner dahil nga lagpas-lagpas na dun sa capacity nung tulay. Pero meron na bang kumbaga ba yung naging paliwanag ang DPWH, Region 2 man yan, o dun sa municipal area o kahit provincial, dito sa nangyari na to, Angge? Kahapon, Brigada Gab, nasa mismong area ang bagong OIC Regional Director ng DPWH Region 2, no? Nagkaroon sila ng assessment pero siya ay humingi lamang muna ng paumanhin sa publiko, no, sa nangyaring insidente at wala pa namang paliwanag o eksaktong paliwanag kung ano yung pinakadahilan ng tulay kasi ang bumuhong bahagi yung sa merong sa dugtong na bahagi, Brigada Gab. So wala pa siyang official statement na dahilan nitong tulay dahil ang sinasabi pa lamang niya, ongoing pa lang yung assessment at hihingi pa lang sila ng tulong sa Department of or Bureau of Design and Construction, Brigada Gab. Bakit yung flagman yung hinahanap nila ngayon at hinuhold nila accountable, Brigada Angeli? May may weighing scale ba? May timbangan ba dyan? Kasi yung sa Panggilbeg, nilagyan nila ng timbangan. Meron bang timbangan dyan ng mga sasakyan para malaman na itong overload ito, hindi ito kakayanin ng tulay? May ganun ba na mga facilities dyan? Oo, sa pagtungo kahapon, no, Brigada Gab and Brigada Abner ay walang weighing scale doon sa tulay. Kasi ang sinasabi naman ng PNP, may regulation na for light vehicle muna yung dadaan dun sa nasabing tulay. Kaya ang papanagutin itong flagman ng napabase sa kanyang paglabag sa naturang regulasyon lamang. Yun naman pala light vehicles lang. Di ba sabi nung truck, sabi mo kanina kaya siya nagpaalam doon sa flagman kasi meron pang isang truck na dumaan bago sa kanya. Nung nakatawid na yung unang dump truck, Brigada Abner and Brigada Gab, no, dun sumunod na itong minamaneho o itong dump truck naman na isa na nagsanhina ng pagbuho, Brigada Gab. Okay. Sige, may status na ba? May update ba sa inyo dyan yung PNP kung malapit na ba sa katotohanan itong paghahanap nila sa flagman na to? Kasi ano ba to? Nagtago na ba? O hindi lang talaga nila hinahanap pa sa ngayon, Brigada Angge? As of now ay hindi pa natutukoy, no, yung pangalan nitong flagman. Ngunit nagkaroon na sila ng paghahanap rito or yung PNP nagkaroon na ng paghahanap, Brigada Gab. Pero as of now, yun pa rin yung investigation na nangyayari naman sa Kabagan Police Station. Nakiris lang ako, masigit ko lang partner, sorry nakiris lang ako, ano yung possible na kaharapin niyang kaso, yung flagman? Depende. Yun yung parang connected yung tanong ko, Brigada Gab. Go ahead. Yung flagman ba, empleyado ng contractor o taga DPWH? Magandang tanong yan.
Eto, Brigada Gab, wala pa silang eksaktong detalye, no? Anay binahagi ng PNP. Basta ang sinasabi lang nila, pinapahanap pa lang itong flagman after nga sumuko kahapon nitong driveran ng truck, no? Pero yun nga, dahil ito rin, matagal na actually na naging issue dito sa Region 2, itong Kabagan to Santa Maria Bridge. Kasi before pang binuksan na Brigada Gab and Brigada Abner ay naging sikat na siya dahil sa kanyang design. Ngunit naging issue noon, yung disenyo ay hindi raw akma, no? Sa hindi akma sa tibay ng tulay. Kaya nagkaroon ng tumagal ng ganoon from 2014, 2025 lang natapos, tumagal ng ganoon yung construction, Brigada Gab. Malinaw ba, Brigada Angeline, na kaya dinagdagan niya ng 200 million para sa retrofitting? Kasi nga, binanggit mo kanina, may mga na-monitor na may mga pag-alog on the part ng tulay. So, bago yung retrofitting, talagang hindi na pinadadaanan ng mga mabibigat na mga sasakyan. Tama, Brigada Gab, ito ay for light vehicles lamang talaga, no? Pero ang sinasabi dito, kung hindi ang naging tanong ng karamihan ay bakit hindi na foresee, no, ng mga contractor, ng engineers yung bigat. Kasi for example, yung traffic, kung nagkaroon ng traffic doon sa tulay, magkakaroon din talaga, mabigat din talaga. So yun yung tanong, no, Brigada Gab and Brigada Abner. At ito ay proyekto ng national government. So initially, meron siyang fund na 600 million mahigit. Hanggang itong natapos, nagdagdag ng pondo, hanggang yun nga, yung pondong inilaan na para doon ay 1.2 billion pesos. Okay. O siya. Sige, makiki-update ulit kami sa yun dyan, ha. Halimbawa mo na mahanap na itong flagman na to, tsaka kung ano man yung kaso na isasampa dito if ever man na meron. Kasi baka hinahanap lang, tapos pagpapaliwanagin lang muna, tsaka palang madedetermine yung weight, yung bigat ng kanilang kailangang harapin dyan, tsaka kung sino talaga yung dapat panagutin. Huwag yung dilis lang. Maghanap naman kayo ng balyay na. Grabe naman yan. Kasi siyempre, flagman lang. Malay din ba niyan, di ba? Siyempre, yung mismong mga engineer ba niyan? Ano ba yan? Tinipid ba yan? Ayun yung mga kailangan ho nating malaman dyan at kailangan malinawan dito sa insidente na yan. Okay. Maraming salamat, Brigada Anggit. Ingat kayo dyan. Yes, Brigada Gab, Brigada Abner, in the heart of changing lives. Ito, si Brigada Angela Dres ng 92.9, Brigada News of Kawayan City, the Music and News, O40. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now,